Yan po. Wala po kasi yung pambayad dito eh. So, Good morning! Welcome po sa aming vlog. Mag-ano lang po kami ng mga basic questions na pwedeng tinatanong ng marami about sa resort na to. So, regarding sa location po, yung location na po to is, yun nga, sa Unisan, Quezon po. So, from galing po kasi kaming Bulacan. So, from Bulacan to Quezon, ang talagang biyahe po is around 5 hours. Kaso po kami, since kami, chill ride lang po talaga kami. So, umabot po kami ng 6 hours, including na po dun yung mga stopover namin. Yung stopover po namin kasi is medyo matagal. So, nag-stopover muna po kami sa SLEX, and then next po is dun sa McDo, sa Villa Escudero po. Mga 1 hour din siguro yung kinain sa pag-stopover namin. Tapos saan naman yung in terms of sa mga quality ng roads, mostly naman maganda yung mga kalsada. Liban lang doon sa bandang yung mga lubak-lubak. Yung papasok nung yung papuntang Bicol sa Bitukang Manok, tapos papunta dito, medyo may mga lubak-lubak sa kalsada. However, yun nga, majority of the roads naman going here is okay, maayos po siya. Then, konting sigsag lang po, hindi naman talaga kayo yung matatakot sa kalsada. At alam ko naman yung mga experienced driver, wala lang sa inyo. Yung mga naka-SUV, sa mga malalaking sasakyan, bali wala yung mga lubak-lubak na yan sa kayong mga ikot-ikot na yan, wala yan. Sa amin kasi sedan nararamdaman talaga sa lubak, yung mga lubak. Tapos lowered pa yung harapan ng ng sasakyan, so medyo ramdam. Pero, yun nga, 100% or majority naman ng roads dito is okay. Location-wise, madali siyang puntahan kasi po siya, from the main highway, siguro mga less than 5 minutes po ang papunta dito sa resort. At good news kasi yung from the main road, hindi talaga main road, yung sa kalsada po ng community dito going to the actual resort is sementado po. Kasi po yung may-ari po, pinasimento or pinaglagyan ng magandang kalsada yung papuntang beach resort. So, syempre makikita naman po natin yung ibang beach resort, diba, medyo rough road pa. However, para sa convenience ng mga guests, pinagawa nila yung kalsada. So, kung gusto siyang makita, available siya sa Google Maps and sa Waze, kaya hindi po kayo maliti. How's the parking? Maganda yung parking dito. Big thing sa akin yung sementadong parking kasi since malit nga yung sasakyan namin, tapos usually kasi pag mga beach resort, mga ganyan, expect mo pwedeng lupa o kaya putik, kaya mga buhangin or grass yung paparking mo. Dito sementado na rin. Sa part siya mismo ng resort, na sa loob ka ng gate yung paparking mo. Talagang safe. Safe na safe yung sasakyan mo kasi yung mismong security guard nandun sa gate. So walang problema when it comes to parking. Let's say for example, marami talaga kayo, mapuno nyo yung parking. Meron naman beside the resort, maganda yung kalsada doon, pwedeng pag-parkingan. At yun nga, 24/7 naman dito yung guardia. So when it comes to the room itself, actually yung buong resort talaga, as in, grabe yung linis niya kasi nga may mga naglilinis from time to time.
Room tour. Room tour check. Makikita niyo puno ng magagandang halaman, bulaklak, and then they have, kasi yung may-ari mahilig sa bonsai. Grabe, yung mga magagandang bonsai, alagang-alaga. If you want to see mga bonsai lovers kayo, you can visit here. Makikita niyo yung mga alagang bonsai. Konti pa lang yan. Yung nandito, hindi pa yan yung collection niya ng bonsai. Meron pa siya dun sa bahay niya sa Bulacan. But if you're a bonsai lover, pwede nyo pong i-check yung mga bonsai niya. Ilang piraso rin po yun nandito. And then they have a lot of yung mga plants and then mga flowers. Meron din silang rubber tree dito. So, mga nyog. Although pinatanggal ng may-ari yung bunga ng nyog para hindi managlagan yung mga guests. Pero talaga yung the whole resort, maraming halaman. So, maganda. And then malinis din siya kasi nga alaga, well-maintained. When it comes to the rooms, they have 3 big villas. So yung pwede yung rentahan as a full villa up and down. Pwede rin yung separate sa taas lang or sa baba lang. So yung sa taas yung air condition room nila. Tapos sa baba, fan room yun. Tapos dito sa main house, ito kasi yung dito kami ngayon sa sa main house. Ito yung bahay ng may-ari. Pero yung second floor dito, may 4 na rooms na pwedeng i-rent kapag sobrang dami na doon. Pero mostly naman ang pinaparent nila is yung mga sa villas na room. So, expect din nila hindi ganun kadami yung tao kasi limitado rin yung space na pwedeng rentahan. So, ma-enjoy nyo talaga yung buong resort. As, pwede nyo siyang makipag-usap kayo dun sa sa admin na kung gusto nyong rentahan yung resort na to, buong resort pwede. Pwede rin naman yung per room kayo. Tapos meron din silang events accommodations. Yung harap nila nagagawang stage yun. Oo. So marami ng dito, wedding, birthday, anniversary. So maganda kasi kaya pinipili ng mga tao na gawin tong wedding venues kasi ang ganda talaga ng lugar. Hindi kayo mapapahiya sa sino mang bisita ninyo. Mga foreigner pupunta dito. Oo. Taiwanese, may mga Americans, Korean, may pinasal dito na Korean, I think this month only. Tapos, meron sila kasi diyang lugar na pwedeng gawing stage. And then, may mga veranda and patio sila na pwede rin doon. Tapos, maganda rin yung bahay na to pag pumasok kayo, makikita nyo yung collection ng mga glassware ng may-ari, like this one for example. Mga kung ano-ano. Mahilig kasi mangolekta yung may-ari, yung misis niya. Mahilig mangolekta ng mga collectibles. Glassware, ganyan. Natanong nga sila, di ba, na kung may museum ba dito? Oo. Sa dami ng collections. Merong, actually, hindi siya talaga yata check-in guest. Parang napadaan. Kasi you're welcome naman na magpa-picture dito, i-check. Kung gusto nyong ocular inspection. Welcome sila, welcome. Nung pagpasok nila sa main house, nagulat yung tinanong, may museum po ba kayo dito? Kasi sa dami ng mga collections. So, makikita niyo sa video, ituturo ko naman kayo doon. Tuturo namin kayo. Yung mga muebles like this. Ay, one more thing pala, hindi pa na-mention. Kasi yung owners ng ng resort, mahilig din mag-travel sa pumunta sa mga iba't ibang resort, nakarating sa ibang lugar sa Pilipinas, mga Boracay, mga ganun. Cebu, Shangri-La, ganyan, Shangri-La, Cebu, ganun sa Boracay, din sa mga vegan, di ba magaganda yung mga hotels na na chine-check-in na nila. So, dun sa based yung mga nakita nila based on sa mga experience nila, yun yung mga inipon nila para magawa yung resort na to. So, inspirasyon. So alam nila talaga kung how it feels to be in a resort na mag-enjoy ka. So, yun nga, part yun ng pagiging sulit ng pagpunta sa resort na to. Okay. Isa pa yung mga muebles. So, makikita niyo yung mga muebles, yung mga woodworks dito, kama, pintuan, upuan, makikita nyo talaga quality. Kasi yung iba dito pasadya. Yung sa mga dining table nila, makikita nyo mamaya sa video. Kaya yung sa video na isasama namin dito, dining table, yung mga mabibigat na mga ugat ng puno. Ako kasi alam ko lang nare, sila hindi daw nare. Yung mga ugat ng puno, ginawang lamesa, which is really good kasi instead of
parang itapon lang, mabulok lang. Ang ginagawa nila is pinapagawa nila ng furniture. So, which is very sustainable. Nakikita niya sa video pag okay. Paglibot namin. Sa rooms naman, yun, meron silang parang main bed, and then pag marami kayo, meron naman silang quality mattress like Uratex yun. Sa Uratex, sabi ito, 10 taon na buhay pa yung Uratex namin. So, meron silang extra mattress, and then pillow-wise, maganda. Ample amount naman ng pillow. Sa CR, malinis. Working, may bidet, and then toiletries kasama. May free toiletries naman. So, kung makalimutan nyo na magdala ng mga personal toiletries nyo, yan, meron naman silang provided dito. Yun, meron silang 2 main pool plus jacuzzi. So, yung isa pang bata. Pero syempre, tayong matatanda, gusto rin dun. Kasi yung isa, infinity pool, yung pang-adult. Then yung kiddie pool kasi medyo malaki din. So yung mga bagets natin, mag-i-enjoy talaga sa kiddie pool na yan. Tapos pag nakita niyo yung pool area, ang ganda talaga. Lalo sa gabi. Kasi talagang hindi nila tinipid yung mga magagandang ilaw. Quality of the beach. So, yung beach kasi dito, do not expect or do not compare it to Boracay. Do not compare it to mga Puerto de los Sols, mga Pangasinan and whatnot. So, yung beach naman dito is a regular beach. Alam niyo naman kung nakapunta na kayo sa mga beach around Real Quezon, Dingalan, Aurora, it's the same, almost the same. So, medyo mabato siya. The beach, the sand is regular sand lang. May nag-offer dito ng island, Pang-island hopping. Pang-island hopping siya. So, daling kayo dun sa sandbar. Oo. Tapos, wala pa silang munang water activities dito. They're planning, pero hindi pa sigurado. Ayun nga pala, minsan may naglalako pala dito ng mga isda dun sa beach mismo. Mga bagong huli nila din. Baka maswertan kayo pag may maglalako yun. Swerte niyo kung makakuha kayo ng mga... kasi yung bagong huli. Bagong huli. So yung may-ari, bumili sila ng lapu-lapu. Ang nabili kasi namin, hindi ko alam yung pangalan ng isda eh. Magellan. Pero yung may-ari bumili ng lapu-lapu, medyo maliliit. Pero talaga naman ang sarap. Next is... Yung nga pala, meron silang, dito sa mismong resort, meron silang mini grocery. So kung may mga nakalimutan kayong bilhin, like mantika, asin, asukal, meron sila nun, cup noodles, meron. And then, wala pala silang munang kantin dito. So, yun naman, parang yung regular mga resort na we have to bring our own food, ganun. So, dala-dala lang tayo. Wala naman silang portage fee. Pero may lutuan sila sa mga villa din. Oo, may lutuan sila sa villa. So, pwede kayo makapagluto talaga doon. And then, yung mahalaga doon is walang portage. So, meron na rin sila doon. Dala lang kayo kahit anong gusto nyo na pagkain. Gas stove, meron din silang gas stove. Magbabayad na lang kayo ng minimum fee sa gas stove. Yung sa ihawan, libre naman yung ihawan nila dito. So, may grilling area sila dito. So, hindi kayo problema. Bili na lang kayo ng uling nyo. Yung resort is well-maintained and talagang malinis. Makikita nyo naman yan sa mga muebles dito. Tapos yan, ang ganda talaga. Kasi bagong-bago din yung resort. Talagang mag-enjoy ang mga bata dito, pati matanda. So, pet-friendly rin yung resort. Meron dito, yung isang puno, harang kasi siya sa wall ng resort. So, malaki na siya, medyo matanda na siyang puno. So, instead of cutting the tree, ang ginawa nila is, ito yung kunwari tree, pinagitnaan na lang nila, yun. Naglagay sila ng hole para makatagos yung puno dun sa pader. Hindi nila pinuhutol. So, meron ditong available na video okay for rent.
So, pwede nyong ipadala dun sa villa. Pero meron talaga silang parang video okay area yung sa veranda. Bumili kami ng food, kaso since umuwi din yung may-ari. Sinabayan kami. So, ayun, yung nagpaluto sila. Dinner nila. Dinner din namin. Sabay-sabay kami kumain. Yung breakfast lang hindi kami nagsabay kasi kailangan nilang umalis eh. Yung actually, parang nalibre kami ng, ng dinner. Tapos kasi kahapon, sinama kami na may-ari sa sa bukuhan niya. Yun, namitas kami ng buko. Sarap ng buko dito eh. Ay. Taste test. So, ano na lang. Mention ko lang pala, yung pinuntahan namin bukuhan, gagawin din nilang resort. Farm resort naman. Kumbaga ito, beach resort, yun, farm resort. So, dito nyo unang narinig yan, ha? Kung gusto nyo makita yung price list, message nyo lang po yung beach resort kasi hindi po talaga kami sa kasi may discount kami. Check nyo na lang So, follow nyo yung page nila, Monsela Beach Resort. So, mamaya ilalagay namin sa baba or sa link yung Facebook page nila. So, you can ask na ng questions doon kung may tanong kayo.